Colonel Mamawag ang hamon ng maayos na pamumuno sa 4th Infantry Battalion, lalong higit sa mga operasyon nito laban sa problema ng insurgency sa lalawigan, at hilingin niya ang pakikipagtulungan ng lahat upang tuluyan ng maresolba ang problema sa peace and order sa lalawigan dulot ng makakaliwang grupo. I take this change of command with pride and modesty. Proud to become part of Team 4th IB as part of Team 203rd of the bigger Team 2ID. I am aware of the responsibility that goes with this assumption, and I accept it, sir. Sir, I will do my job. Sa kaugnay na balita, sa paggunita ng ika-4 na buwang anibersaryo ng pagkakasawi ng 11 kasundaluhan ng 203rd Infantry Brigade sa naganap na engkwentro noong ika-6 ng Marso taong kasalukuyan sa Barangay Panaytayan, Bayan ng Mansalay. Hindi naiwasan ni 2nd Infantry Division Commander Major General George Segovia na magpahayag ng lungkot at panghihinayang hinggil sa nasabing insidente. Ganun pa man ayon sa kanya, ang malagim na insidenteng ito ay nagdulot din ng maganda dahil sa lalong lumakas sa pagkipag-ugnayan ng kasundaluhan sa lokal na pamahalaan at lalo pa nilang pinaigting ang kanilang hangarin na makatulong sa mga mamamayan. Unfortunately, namatayan tayo dito sa Mansalay. Ngunit doon sa lugar mismo na kung saan nangyari yung ambush na yan, nang may namatay na 11 ay nagbunga rin ng magagandang bagay, ano? Lumakas ang ugnayan ng local government ng 4th Infantry Battalion at saka ng mga mamamayan. Ngayon ay nagtutulungan na sila sapagkat pare-pareho nilang hindi nais na maulit yung malagim na yugto ng kasaysayan nila, no? Para hindi naman mawala ng saysay yung sakripisyo nila, yung kabayanihan na ginawa nila, pagbubutihan namin yung aming operasyon. So nagkaroon ng magandang ugnayan sa pamamagitan ng mga local chief executive at saka ng mga mamamayan doon sa lugar na yan at ng ating mga 4th Infantry Battalion. Sa huli mensahe ni Major General Segovia, ang papuri sa kasipagan ng mga kasundaluhan at panawagan naman niya ang pagtutulungan para sa pagpapanatili ng peace and order, lalong higit sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Sa ibang balita, isang sanggol na lalaki ang aksidenteng nailuwan sa loob ng isang multicab alas 4:45 ng hapon itong Lunes ika-5 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang ginang na kinilalang si Virginia Quilla ng Barangay Buhuan ay inabot ng panganganak sa loob ng sinasakyang multicab sa Barangay Komunal. Habang bumibiyahe patungo sana ng Provincial Hospital upang kumonsulta sa doktor. Sa tulong ng mga kawani ng Barangay Komunal sa panguna ni Kapitan Jose Gandia, sinamantala nila ang oras na ihatid sana sa ospital si Virginia. Ngunit habang binabaybay nila ang Barangay Sapul, ay doon na nga inabot ng panganganak ang ginang. Isang hilot naman ang tumulong na malinisan at maasikaso ang mag-ina sa loob ng nasabing sasakyan matapos manganak. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay para sa Naganauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground,
big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area, model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan. Tuwing sasapit ang eleksyon, ipinapatupad ang election gun ban kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit o pagdadala ng anumang baril, replika man o hindi. Marami ang naapektuhan dahil sa mahigpit na pagpapatupad nito kung saan isa na ang larong airsoft sa pansamantalang natigil. Dahil dito, matapos na maibaba ang gun ban nito ika-10 ng Hunyo, ikinatuwa ng mga airsoft enthusiasts ang muling pagbubukas ng larong ito. Narito ang report. Matapos ang 5 buwan ng mahigpit na pagpatupad ng gun ban, nitong ika-10 ng Hunyo ng opisyal ng mapawalang bisa ang election gun ban kung saan ayon na rin kay PRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Paul Mascareñas sa kanyang mismong personal na opinyon dahil na-lift na ang batas hinggil dito, maaari at karapatan na nilang maglaro nito. Kasabay ako, personal opinion ko ito, kasabay sa pag-lift ng gun ban ay yung pagbalik din ng karapatan ng mga tao maglaro ng airsoft gun. Kasi wala na namang kuan, hindi na binabawal ngayon ang magdala ng airsoft saka yung ngayon talaga pag nagdala ka ng baril kailangan may lisensya ka at meron kang permit to carry. So kahit sa kampo nga may sport naman ako na airsoft. So officially bubukat, pwede na po ito. Pwede na maglaro, pwede na gumamit yan. Salamat po. Ayon naman kay Provincial Alliance of Airsoft Groups Incorporated President Joji Malapitan, masaya sila bilang mga airsoft enthusiasts sa muling pagkakalift ng gun ban kung saan muli nilang nabuksan ang paglalaro hinggil dito. Siyempre masaya kami dahil na-miss namin ito. Lalo na higit sa akin. Ako'y dumanas ng 45 days campaign. Ako ay nakaranas na pamula nung kampanyahan ay dire-diretsyong lakad. At ngayon ay hinahanap-hanap ng katawan ko yung mga ganoong exercises